Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa Dambana ni Jesus, ang banal na salita na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ipinagdiriwang rin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pamumunuan ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Alam natin na narito siya ngayon kasi sabi niya, where two or three are gathered in my name, nasa gitnaan nila ako. So as we gather to celebrate the Eucharist, let us first acknowledge that we have been unfaithful to Him, even if we trust in His mercy. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Amang makapangyarihan, Panginoong
sama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak at ang dugong dumanag upang kami maligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga hindi sumasampalataya. Gayon may puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa papag at mga higaan, upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kaniyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ng maraming taong buhat sa bayang kanugnog ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at ang mga pinahihirapan ng mga masasamang espiritu, at lahat sila ay pinagaling. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puon ay purihin, ang pag-ibig niya'y walang maliw. Alleluia, Alleluia, walang maliw. Alleluia. Butihing puon ay purihin, ang pag-ibig niya'y walang maliw. Alleluia, Alleluia, walang maliw. Alleluia. Ang taga-Israel, bayaang sabihin at kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing puon ay purihin, ang pag-ibig niya'y walang maliw. Alleluia, Alleluia, walang maliw. Alleluia. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay
sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing puon ay purihin, ang pag-ibig niya'y walang maliw. Alleluia, Alleluia, walang maliw. Alleluia. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon, ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing puon ay purihin, ang pag-ibig niya'y walang maliw. Alleluia, Alleluia, walang maliw. Alleluia. Butihing puon ay purihin, ang pag-ibig niya'y walang maliw. Alleluia, Alleluia, walang maliw. Alleluia. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na nakasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. No'y araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya ay para akong patay na nalugmok sa paanan niya, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita at nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buhay at ang katotohanan.
Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia, Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hinihingan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nung dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus, tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga daliri, ang mga kamay, at ilapit dito ang iyong daliri. Pasok mo sa iyo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa bungad pa lang ng kanyang katuruan, sa una niyang pananalita, Sermon of the Mount ang tawag sa English, sinabi na ni Jesus, mapapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat ituturing silang mga anak ng Diyos. Gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Tayo yon. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. So kung nanggugulo ka, hindi ka gumawa ng paraan para sa kapayapaan, hindi ka ituturing na anak ng Diyos. Kaya, mahalaga sa ating pananampalataya ang kapayapaan. 3 beses inulit sa Ebanghelyo ngayon. Nakasara ang mga pinto. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos, inulit na naman. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Ang ibig sabihin, sinugo siya upang
magkaroon ng kapayapaan, kaya tinatawag siyang prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace, tayo rin susunod sa kanyang ginawa. Ang pangatlo, sinabi na naman ni Jesus nung andon si Tomas, sumainyo ang kapayapaan. So yan, ang nais kong bigyang diin ngayon. Dahil sinasabihan nga tayo, sa katapusan ng misa, sasabihan, sumainyo ang Panginoon, tapos sasagot kayo. So, the Mass is ended, go in peace. Humayo kayo sa kapayapaan. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan. So bigyang diin ko ngayon ang ating tungkulin. Minsan kasi, sa pagkikitungo natin sa Diyos, yun lang kanyang biyaya, yung ligaya na nabibigay sa atin ng Panginoon, ay may utos din siya eh. Mapapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat ituturing sila ng mga anak ng Diyos. They shall be called children of God. So sa ngayon, malabo ang kapayapaan. Brutal ang invasion ng Russia, invasion ni Putin sa Ukraine. Libo-libo na ang namatay. Wala namang dahilan. Gusto lang niyang kunin yung teritoryo doon. Namatayan na rin sila ng 20,000 daw. Walang kapayapaan. So 3 antas ng kapayapaan ang iniutos sa atin. Kailangan may kapayapaan pagkikitungo mo sa Diyos. Ibig sabihin, ikaw ang may problema, ikaw ang may kasalanan, naliligalig ang ugnayan ninyo ng Panginoon. Kaya muling pinapagkisundo tayo ni Jesus. He reconciled us to God. Yan lagi na yung sinasabi. Kailang mangumpisal ka, kaya tayo nagpapahayag din, may mga retreats, may recollections, may life in the spirit seminars, may mga mission assemblies, ang dami pang ginagawa para maayos at maging mapayapa ang pakikitungo natin sa Panginoong Diyos. Ang pangalawa po ay ang kapayapaan kung ayos ang pakikitungo natin sa ating mga kapatid. Wala nga ngayon eh. Ang gulong nga ngayon eh. Sa Ukraine, pati sa Pilipinas, nagkakagulo dahil sa eleksyon. Nagiging personal. Nag-aaway sa social media. Walang kapayapaan. Sinasabi din, be reconciled with one another. Be reconciled with God. Be at peace with God. Have a right relationship with God. Ganon din yung be reconciled with your sisters and brothers. Be at peace with them. Yan po, lagi na ring sinasabi. Kaya ang biglang diin ko po ngayon ay yung nakakalimutang bigyang diin noon ng simbahan dahil noon wala pang problema sa kalikasan eh. Ang sabi ni Pope Francis, ecological conversion. Mayroong spiritual conversion sa Panginoon. May moral conversion sa brothers and sisters. Mayroon ding ecological conversion na kailangan maayos ang ating pakikitungo sa kalikasan. Yan na lang ang kahoy. Konektado sa baga mo yan eh. Yung mga dahon yan, bumubugan ng oxygen. Yan yung hinihinga mo. Konektado yung baga natin sa mga kakahuyan. Kaya nga hindi namin pinapayagan na lagyan ng mga building na itong Christ the King kasi halos ito na lang ang may mga kahoy eh. Wala na tayong hihingahin. Trees are connected to our lungs. Kaya pag walang habas mong kinalbo yung Sierra Madre, maliban sa babahain tayo, hihina ang oxygen levels natin. Bubugahan pa natin mula sa tambutso ng luma nating mga jeep at sasakyan, lalo na sa ating mga pabrika. Ang dami ngayong mga bata, may COPD, may primary TB complex, may asthma dahil sa pollution. We are not reconciled
with nature. Kailang gumawa din tayo ng paraan para maging maayos ang ating pakikitungo sa kalikasan, kay inang daigdig. Yun ang sabi ni Pope Francis sa Laudato Si. Integrity of creation. Ang lahat ng bagay magkaugnay. Sabi ni Joey Ayala, may kanta siya dyan. Ang lahat ng bagay magkaugnay. Kahit ang China ang mag-pollute dahil sa kanyang pabrika, libo-libo, yumaman nga sila, nag-climate change naman. So, as we celebrate divine mercy, let us ask the Lord that we trust Him so that we can have a right relationship with Him, so that we can have a right relationship with our brothers and sisters, and we can have a right relationship with Mother Earth. Kung hindi tayo kikilos, sabi ng mga scientist, ilang taon na lang, tuloy-tuloy na. Sa 2050 daw, kung hindi tayo kikilos, yung high tide ng Manila Bay, abot na sa SM Center Point. Ang layo na po niyan. Ngayon minsan, pag binagyo, abot na ng Rojas Boulevard Binabahaan na ang Rojas Boulevard Hindi pa rin tayo kumikilos. Kaya yung mga scientists, kinakadena yung sarili nila doon sa mga bangko sa New York na nagpa-fund nitong mga coal burning. Kagaya natin, nagsusunog tayo ng carbon dioxide nga yan pag nasunog yun ang ating ipanalangin ngayon. Sumainyo ang kapayapaan, sabi ng Panginoon. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat ituturing silang mga anak ng Diyos. Kapayapaan sa pagkikitungo sa Panginoong Diyos, kapayapaan sa pagkikitungo sa kapwa-tao, at kapayapaan sa pagkikitungo kay inang daigdig. Kaya ituro ninyo, maaga pa sa inyong mga anak. Bakit? Sa laula tayo. Ang linis-linis ng Pilipino. Araw-araw naliligo. Yung mga dalaga, 1 oras pa yung kung ano-anong inihima sa katawan para maging malinis. Pero ang ating kapaligiran, wala tayong pakialam. Kaya, maaga pa, yung mga seminarista, tinitrain na magkaroon ng mapayapang pakikitungo sa kalikasan. Kahapon po pumunta ang mga kabataan, nagmisa, Mass for the Integrity of Creation. Yung nagmisa po, si Father Jerome Marquez, Provincial Superior ng SBD. At sinasabi niya, kasama sa misyon ng Divine Word Missionaries, mga SBD, ang gumawa ng paraan para sa kapayapaan. Kasi sinisiraan natin yung ganda ng daigdig. At yun, nakita ng mga seminarista. Yung susunod na picture po ay ang Wawa Dam. Kaunti na lang yung tubig na lumalabas ngayon, tag-init. Pero pag baha yan, tumataas yan ng maski 10 pie. 2 metro, 3 metro ang tinataas po niyan dahil kalbo na ang kabundukan. Pero ngayon maganda, tignan. Ang susunod po ay yung bundok andyan si Bernardo Carpio, sabi ng mga taga-Montalban. Napakaganda. Pero green lang po yan ngayon dahil tag-ulan. Brown yan pag tag-init na. Walang tumutubo na dyan dahil walang mga puno doon sa taas-taas na talahib at saka kugo na lang. Yan pinakita sa mga seminarista at yan ang Marikina River na napakapayapa. Rumaragasa po yan. Pag mula sa Sierra Madre, yung lahat ng ulan, dahil wala ng punong pipigil, dyan po dadaan, pupunta sa Provident Village yan, pati second floor inaabot ng tubig. Nagpapatunay sa aking sinasabi na pag hindi mapayapa ang ating pagkikitungo sa kapayapaan, maghihiganti din si inang daigdig. Kaya po, yung mga seminarista, ayan, nag-aano po sila ng mga kawayan na itatanim. Sapagkat ang SBD, sinabi ng Provincial Superior, yan, si Father Jerome,
100,000 kawayan ang aming itatanim. Ngayong taon lang na ito. Kaya ang mga seminarista tinuturuan how to nurture bamboo seedlings. Babalik uli yan. Tatanim nila yan pag tag-ulan na. Kasi mamamatay ngayon yan. Pinapakita namin, para hindi nyo naman sabihin na we do not practice what we preach. Bago namin sinasabi sa inyo, ginagawa muna namin. At yun, sumasama kami doon sa pangarap na by 2030, para mabawasan yung kahirapan ng mga tao dahil sa climate change, 1 bilyong kawayan ang aming itatanim, kasama yung buong bansa, kasama yung 110 milyong mga Pilipino. Kasi sa Pakistan, nagawa po nila yung bilyon, 1.42 billion trees na itanim ng taga-Pakistan, 1 taon lang. Kasi magaling sila mag-organisa, marami silang diskarte, gumagawa sila ng pamamaraan para maraming maitanim. Minsan, hinuhulog nila yung mga seeds mula sa eroplano. Tapos bibilangin nila ilan ang tumubo. Kakayanin po natin yan. Sumainyo ang kapayapaan, sabi ng Panginoon. Pag mapayapa ang ating kalooban, nasusunod natin yung kaniyang kautusan. Nasabi niya, kung paano ako sinugo ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo na gumawa ng paraan para sa kapayapaan at tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan. Manalangin tayo sa ating Ama, walang hanggan ang kanyang awa. Hindi siya napapagod na maawa sa atin. Manalangin tayo ngayon na tulutan niya tayo sa kanyang dakilang awa at tinataas natin ang ating mga pagsusumamo at ang ating itutugon. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ipagpatuloy nawa ng simbahan ang misyon ng pag-ibig, awa at habag ni Kristo sa mundong lubhang nagugulumihanan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawa nawa ang mga pinuno ng aming bansa sa mga taong kapuspalad at yaong mga lubhang nahihirapan. Maging mahusay nawa silang instrumento ng paglingap sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid naming naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa. Ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa mo, O Diyos, na kanilang lubhang inasahan noong sila'y nabubuhay pa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pakinggan mo ang aming mga hinaing sa iyong banal na awa ngayong pinagdiriwang namin ang Divine Mercy Sunday. Panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong dakilang pag-ibig na siyang dahilan ng aming kagalakan at upang magpunyagi na gumawa ng paraan para sa kapayapaan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibabanggi inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, at di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siya sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong pangalan at pagdalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan at maibunsod ang kapayapaan.
Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, pustos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw, pinagbulan ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga alay na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago sa ipako sa krus, samantalang naghapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Kaya sa pagunita, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco, naming Santo Papa, ni Onesto, naming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay, na umaasang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga namatay. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong walang hanggang kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanyang esposo,
kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo ngayon sa ating amang puno ng awa ayon sa panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na nagtagumpay laban sa kamatayan. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon, laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Cordero
katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, prinsipe ng kapayapaan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Hesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakais ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng muling pagkabuhay ay patuloy na umairal sa aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo at magpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkaluwan mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdudurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Hukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Arnold Jansen at Joseph Reynademix. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Sa dakilang kapistahang ito, panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa lahat ng kasalanan ay ipagsanggalang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kapayapaan. Puspusin nawaan niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, pinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Pasapitin nawaan niya kayo sa kagalakan, sa kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.
Nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. May the Holy Triune God live and reign in our hearts. Saint Arnold Johnson,